Nakatutok ang Transportation Department sa mga pantalan na naapektuhan ng Bagyong Christine para maihanda ang mga ito sa inaasahang pagdagsa ng pasahero sa undas. Pero maliban sa ilang pantalan, handang-handa na ang mga bus terminals at airports. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla. Sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Christine, handa na ang Department of Transportation sa dagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal, pantalan at paliparan sa undas. Nasa 3 milyong pasahero ang inaasahang uuwi sa mga lalawigan bago ang weekend hanggang sa November 1. Ang good news, sabi ng Department of Transportation, maliit lang ang naging pinsala ng Bagyong Christine sa sektor ng transportasyon. All airports are operational, no? Wala namang mga major damages na nangyari doon sa mga airports natin, no? So far, lahat to ay operational, no? There are more than 100 airports, seaports that were affected, no, by Christine, Typhoon Christine, no? Mga minor damages, no? But total, abutin din ng mga almost 100 million yung mga damages, no? Which PPA is now working on to do the repair, no? Pinababantayan ng Transportation Department sa mga bus operator ang sitwasyon sa mga pantalan sa probinsya ng Sorsogon bago kumuha ng pasahero at bumiyahe. Hanggang ngayon kasi ay marami pa rin naghihintay na makatawid dagat dahil sa daan-daang stranded na pasahero resulta ng ilang araw na pananalasa ng Bagyong Christine. Hanggang ngayon medyo mahaba pa rin yung pila ng mga sasakay dun sa Roro from Matnog to Allen, no? But we're working closely with all the authorities so that mapadali yung pagbiyahe ng mga sasakyan, no? Pero ayon sa DOTR, maraming alternatibong sasakyan para makarating ng Visayas, kaya pagsisiguro ng ahensya. Every year we have this Oplan biyahing ayos, no? Para sa ating mga mananakay, no? So ready tayo. Katulong din natin dyan ang Philippine Coast Guard. Well, meron naman tayong mga alternative modes of transportation, no? Yung mga biyahe ng Cebu, yung mga gustong magbiyahe by boat or by ship, no, going to the Visayas, pwede sila by Batangas, no? From Batangas to Mindoro, no? To Rojas and Bulalakaw, no? And meron ding Roro from that place going to Katiklan, no? And from there, pwedeng magbiyahe yung mga buses going to Iloilo, no? And even to Bacolod and Cebu, no? Tiniyak naman ng DOTR ang pagkikipag-ugnayan sa DSWD para makapag-abot ng libreng pagkain sa mga pasaherong naantalang biyahe. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.